Aswang vs. Antingero, ang laban sa lumang tulay. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may isang lumang tulay na iniiwasan ng mga tao pagsapit ng 10:00 ng gabi. Sabi ng matatanda, kapag tahimik na ang paligid at wala nang dumara ang sasakyan, may maririnig kang kakaibang tunog mula sa ilalim ng tulay. Tik, tik, tik. Noong una, mahina lamang. Pero habang papalapit ka, lalo itong lumalakas. At ayon sa matatanda, kapag sobrang lakas na ng tunog, huwag kang titingin sa itaas dahil maaaring nasa ibabaw mo na ang nilalang. Isang gabi, may isang lalaking nagngangalang Mang Isko na naglalakad pa uwi. Matagal na siyang nakatira sa baryo, kaya alam niya ang kwento tungkol sa lumang tulay, pero hindi siya naniniwala. Mga panakot lang ng matatanda yan, bulong niya. Bit-bit ang isang maliit na sako ng bigas. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang makarating siya sa gitna ng tulay, biglang tumahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang palaka. Pati hangin ay tila biglang nawala. Huminto si Mang Isko at doon niya narinig tik, tik, tik. Napatingin siya sa paligid. May tao ba diyan? Walang sumagot. Naglakad siyang muli. Pero ngayon, tik, tik, tik. Mas malakas na. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Naalala niya ang sinabi ng matatanda. Kapag lumalakas ang tunog, huwag kang titingin sa itaas. Pero dahil sa takot at kuryosidad, dahan-dahan siyang tumingala. At doon niya nakita ang dalawang mapupulang mata. May isang nilalang na nakadapo sa malaking puno sa tabi ng tulay. Mahaba ang mga kuko, magulo ang buhok. At nakangiti habang nakatitig sa kanya, binitiwan ni Mang Isko ang sako at tumakbo. Pero bago pa siya makalayo, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. At pagkatapos, katahimikan. Kinabukasan, nakita ng mga taga-baryo ang sako ng bigas ni Mang Isko sa gitna ng tulay. Pero wala si Mang Isko, doon nagsimulang matakot ang buong baryo. Pagsapit ng gabi, wala nang lumalabas ng bahay, isinasara nila ang mga bintana, nilalagyan ng asin at bawang ang kanilang mga pintuan. Pero gabi-gabi, fight, naririnig pa rin nila ang tunog, tik, tik, tik. Hanggang isang araw, may dumating na matandang lalaki sa baryo, kupas ang kanyang damit, may dalang lumang bag, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang maliit na anting-anting. Ang pangalan niya ay Kaambo. Walang nakakaalam kung saan siya galing. Pero nang marinig niya ang tungkol sa nawawalang si Mang Isko, isang bagay lang ang sinabi niya, hindi ordinaryong aswang ang nandyan. Nagtaka ang kapitan, paano mo nalaman? Fight, tumingin si Kaambo patungo sa direksyon ng lumang tulay. Dahil 3 baryo na ang dinaanan niyan. Napatingin sa isa't isa ang mga tao. Kung ganon, ano ang gagawin natin? Binuksan ni Kaambo ang kanyang bag. Sa loob nito ay may lumang rosaryo, maliit na bote ng langis, asin at isang maitim na piraso ng kahoy. Hintayin natin ang hating gabi. Pagsapit ng 11:00, mag-isang naglakad si Kaambo patungo sa tulay, madilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay niya. Pagdating niya sa gitna, huminto siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang segundo, tik, tik, tik. Ngumiti si Kaambo. Alam kong nandyan ka. Biglang humangin ng malakas. Gumalaw ang mga sanga ng puno. At mula sa dilim, may 2 mapupulang mata na lumitaw. Isang malaking nilalang ang dahan-dahang bumaba mula sa puno. Mahaba ang mga braso. Matutulis ang kuko at halos abot lupa ang mahabang buhok. Aswang. Bulong ni Kaambo. Biglang sumugod ang nilalang. Pero hindi umatras ang matanda. Kinuha niya ang maliit na bote ng langis at ipinahid iyon sa kanyang mga palad. Pagdampi ng langis sa balat niya. Biglang uminit ang anting-anting sa kanyang dibdib. Sinunggaban siya ng aswang, ngunit bago siya maabot, bagsak! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Kaambo. Tumilapon ang nilalang sa gilid ng tulay, pero agad itong tumayo. At ngayon, mas galit na ito. Sumigaw ang aswang at muling sumugod. Mabilis ang mga galaw nito. Isang kalmot ang tumama sa balikat ni Kaambo. Napaatras siya, may dugo. Fight, ngunit hindi siya tumakbo. Sa halip, hinawakan niya ang anting-anting at may binulong siyang lumang orasyon. Biglang humangin ng napakalakas, napaatras ang aswang.
para bang may hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Matagal ka nang naghahasik ng takot, sabi ni Kaambo. Ngayong gabi matatapos na yan. Kinuha niya ang maitim na kahoy mula sa kanyang bag, ngunit biglang tumawa ang aswang. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Akala mo ba hindi kita kilala, Ambo? Natigilan ang matanda. Dahan-dahang nagbago ang anyo ng nilalang. Mula sa nakakatakot na mukha, naging mukha ito ng isang matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Kaambo. Hindi maaari. Ngumiti ang babae. 20 taon kitang hinintay. Doon niya nakilala kung sino ang nasa kanyang harapan. Ito ang parehong nilalang na nakalaban niya noong kabataan niya. Ang aswang na akala niyang matagal nang patay. Biglang sumugod ang babae, nagsalpukan ng dalawa sa gitna ng tulay, kalmot, suntok, orasyon, at bawat pag-atake ni Kaambo ay sinasabayan ng nakakabinging sigaw ng nilalang hanggang sa nahawakan ng aswang ang leeg niya. Unti-unti siyang itinataas nito, ngumiti ang nilalang. Dito ka matatapos. Ngunit may isang bagay itong hindi napansin. Hawak na ni Kaambo ang maitim na kahoy. Sa natitira niyang lakas, itinusok niya iyon sa dibdib ng aswang. Napakalakas ng sigaw ng nilalang. Umalingaw-ngaw iyon sa buong baryo at biglang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Tahimik. Hindi na gumagalaw. Pagsikat ng araw, nagpunta ang mga taga-baryo sa tulay. Nakita nila si Kaambo na nakaupo sa gilid, sugatan, pagod, ngunit buhay. Sa tabi niya ay ang katawan ng isang matandang babae na hindi nila kilala. Patay na ba ang aswang? Tanong ng kapitan. Tahimik na tumayo si Kaambo. Tumingin siya sa kagubatan. Ang isang ito, oo, napangiti ang mga tao, pero hindi ngumiti si Kaambo. Dahil bago siya umalis, may sinabi siyang hindi nila kailanman nakalimutan. Hindi nag-iisa ang aswang na yan. At kung tama ang hinala ko, tumingin siya sa malayong bundok. Alam na ng mga kasama niya na nandito ako. Nang gabing iyon, naging tahimik ang lumang tulay. Wala nang narinig na tik, tik, tik. Pero mula sa bundok sa kabilang bahagi ng baryo, may 3 pares ng mapupulang mata ang nakatanaw at hinihintay nila ang susunod na gabi. Hindi alam ng mga taga-baryo na habang nagdiriwang sila sa pagkamatay ng aswang, may 3 nilalang nang bumababa mula sa bundok at ang pakay nila ay iisa lamang, si Kaambo. Kinagabihan, nagpasya si Kaambo na huwag munang umalis. May kakaiba siyang nararamdaman. Tahimik ang mga aso, walang kuliglig, at ang hangin ay may dalang amoy na matagal na niyang hindi naaamoy. Amoy ng nabubulok na laman. Lumabas siya ng bahay at tumingin sa madilim na daan. Biglang, tik, tik, tik. Napahawak siya sa kanyang anting-anting. Pero may napansin siyang kakaiba. Hindi lang isa ang tunog, tik, tik, tik. Mula sa kaliwa, tik, tik, tik. Mula sa kanan. At mula sa bubong ng bahay, tik, tik, tik. Biglang tumingala si Kaambo. 3 nilalang ang nakapaligid sa kanya. Ang isa ay nakadapo sa bubong. Ang isa ay nasa malaking puno. At ang pinakamalaki sa 3 ay nakatayo mismo sa gitna ng kalsada. Mapupula ang mga mata nito. Mahahaba ang mga kuko. At sa leeg nito ay nakasabit ang isang lumang kwintas. Pinatay mo ang kapatid namin, sabi ng malaking aswang. Sumagot si Kaambo. Siya ang pumili ng landas na yon. Biglang sumigaw ang 3 nilalang, sabay-sabay silang sumugod. Mabilis na inilabas ni Kaambo ang kanyang langis. Ipinahid niya ito sa kanyang mga kamay habang binibigkas ang orasyong itinuro sa kanya ng kanyang ama. Sumugod ang unang aswang. Bagsak! Tinamaan ito sa mukha at tumilapon sa bakuran. Pero bago pa makalingon si Kaambo, sinunggaban siya ng pangalawa mula sa likuran. Napunit ang kanyang damit, dumugo ang kanyang likod, at mula sa harapan, paparating na ang pinakamalaking aswang. Wala nang oras para umiwas. Hinawakan ni Kaambo ang kanyang anting-anting at buong lakas na sumigaw ng huling salita ng kanyang orasyon. Biglang nagliwanag ang anting-anting. Napaatras ang 3 nilalang, pero alam ni Kaambo na hindi iyon magtatagal. Matanda na siya, at hindi niya kayang labanan ng matagal ang 3, kaya tumakbo siya patungo sa lumang tulay. Sumunod ang mga aswang.
Habang tumatakbo, unti-unting humihina ang kanyang katawan, ngunit iyon mismo ang gusto niya dahil bago pa dumilim. May inihanda na siya roon. Pagdating niya sa gitna ng tulay, huminto siya. Napapalibutan na siya ng 3 aswang. Tumawa ang pinakamalaki. Wala ka nang matatakbuhan, Ambo. Tumingin si Kaambo sa paligid. Pagkatapos ay ngumiti. Hindi ako tumakbo para makatakas. Tahimik ang mga nilalang. Dinala ko kayo rito. Biglang inilabas ni Kaambo ang maliit na bote ng langis at ibinuhos ito sa lupa. Doon lamang napansin ng mga aswang may malaking bilog na asin sa paligid ng tulay at sa 4 na sulok nito ay may nakabaong mga lumang piraso ng kahoy. Sinubukan nilang tumakas, pero huli na. Nagsimulang bigkasin ni Kaambo ang pinakamalakas na orasyong alam niya. Umihip ang napakalakas na hangin. Nagsimulang manginig ang tulay. Sumisigaw ang 3 aswang habang pilit nilang nilalampasan ang bilog. Isa sa kanila ang nakatakas. Tumalon ito patungo kay Kaambo. Nagsalpukan silang dalawa. Nahulog ang anting-anting ni Kaambo sa lupa. Sinunggaban siya ng aswang sa leeg. Wala ka ng kapangyarihan, ngunit ngumiti lamang si Kaambo. Hindi na sa anting-anting ang tunay na kapangyarihan. Kinuha niya ang maitim na kahoy na nakatago sa kanyang baywang at sa huling sandali, itinusok niya iyon sa dibdib ng nilalang. Napakalakas ng sigaw nito. Kasabay noon, tuluyang nabuo ang orasyon. Isang malakas na hangin ang dumaan sa buong tulay. Nagsisigaw ang 2 pang aswang hanggang sa isa-isa silang bumagsak. At pagkatapos, katahimikan. Pagsikat ng araw, nagpunta ang mga taga-baryo sa lumang tulay. Nakita nila ang 3 katawan at sa gitna ng tulay, nakaupo si Kaambo. Sugatan at halos hindi makatayo. Lumapit ang kapitan. Tapos na ba? Matagal. Bago sumagot ang matanda, tumingin siya sa bundok, pagkatapos ay tumango. Tapos na. Mula noon, wala nang nawawalang tao sa baryo. Wala nang nakakarinig ng kakaibang tunog sa lumang tulay at makalipas ang ilang araw, umalis si Kaambo. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pero bago siya tuluyang mawala sa daan, may isang batang lumapit sa kanya. Kaambo, totoo po ba talagang may kapangyarihan ang anting-anting ninyo? Ngumiti ang matanda. Hinawakan niya ang lumang anting-anting sa kanyang dibdib. At sinabi, ang anting-anting ay gabay lamang dahil kapag dumating ang tunay na dilim, ang pinakamalakas na sandata ng tao ay ang tapang na harapin ito. Nagpatuloy sa paglalakad si Kaambo at iyon na ang huling pagkakataong nakita siya ng mga taga-baryo. Samantala, ang lumang tulay ay nanatiling tahimik, wala nang tik-tik-tik. At mula noon, kapag may nagtatanong kung totoo ba ang kwento tungkol sa aswang at sa matandang antinghero, iisa lamang ang sagot ng matatanda sa baryo. Kung hindi iyon totoo, bakit hanggang ngayon walang nangangahas tumawid sa lumang tulay ng mag-isa pagsapit ng hating gabi? Wakas!